Marahil napapansin mo din ang halamang ito bilang ginagawang pangdekorasyon na halaman sa mga bakuran. Ngunit alam mo ba na kaunti lamang ang nakakaalam na ang halamang palang ito ay maaaring gamitin bilang halamang gamot? Ano-ano nga ba ang sakit na kayang gamutin ng halamang ito? At bakit marami ang nauhumaling na magtanim ng ganitong uri ng halaman sa paligid ng kanilang mga tahanan? Iyan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang halamang ito ay kilala sa kanyang pangalan na tsaang gubat, Phocyentia at Carmona retosa plant, na may scientific name na Eretia microphylla Lam. Kilala ang halaman na ito na isa sa halamang gamot na kinikilala ng kagawaran ng kalusugan ng Pilipinas. Sa traditional medicine, ang tsaang gubat ay ginagamit bilang tsaa. Iniinom ito bilang gamot sa iba't ibang uri ng karamdaman. Narito ang mga benepisyo at dahilan bakit dapat na magkaroon ka ng ganitong uri ng halaman sa paligid ng iyong tahanan. Isa itong halamang gamot. Isa sa pinakapangunahing dahilan bakit dapat na magkaroon ka ng halamang ito ay ang mahabang kasaysayan nito bilang isang tradisyonal na gamot sa Pilipinas. Maraming tao ang naniniwala at nakaranas ng mga benepisyo nito sa paglunas ng iba't ibang karamdaman tulad ng pagtatae, sakit ng tiyan, pangangati ng balat, pampabango ng bibig, gamot sa ubo, panlinis ng katawan at sugat, panlaban sa allergy, at panlaban sa gastroenteritis. At ang kagandahan pa nito, ito ay aprobado ng Department of Health ng Pilipinas. Para makuha ang mga benepisyo nito, pinapakuluan ang mga dahon nito at sanga at saka iniinom bilang tsaa, pinangmumumog, pinanliligo, at pinanlilinis ng sugat. Ginagawa itong halamang pang-landscape. Ang tsaang gubat ay kilalang matibay at madaling palaguin na halaman. Dahil dito, hindi ito gaanong pihikan sa uri ng lupa at klima. Basta't nasisikatan ng araw at regular na nadidiligan. Higit pa rito, napakadaling itanim at hulmahin ang mga sanga nito. Maaari itong gawing iba't ibang hugis tulad ng bilog, parisukat, o kahit mga kakaibang disenyo na siyang nagbibigay buhay sa hardin o landscape. Ginagawa itong bonsai. Ang tsaang gubat ay ginagawang bonsai dahil sa ito ay likas na matatag at madaling umangkop sa iba't ibang kondisyon. Ito ay matibay sa tagtuyot at hindi masyadong pihikan sa uri ng lupa. Ang natural na maliit na dahon ng tsaang gubat ay perpekto para sa bonsai. Hindi mo na kailangang pagsikapang paliitin ang mga dahon nito ng husto para magmukhang proporsyonal sa isang maliit na puno. Ang mga sanga ng tsaang gubat ay medyo malambot kapag bata pa, kaya madali itong hugutin at hubugin gamit ang wire. Ito ay nagbibigay ng maraming kalayaan sa paglikha ng iba't ibang estilo ng bonsai. Namumulaklak ito at nagbubunga. Bagamat hindi ito ang pangunahing atraksyon, ang tsaang gubat ay namumulaklak ng maliliit at puti. Pagkatapos nito, nagbubunga ito ng maliliit na bilog na prutas na karaniwang kulay pula o itim kapag hinog na. Ang mga bulaklak at bunga ay nakadaragdag ng bahagyang interes at kulay sa halaman na nagbibigay ng kaakit-akit na itsura. Ang tsaang gubat ay matibay at pangmatagalan. Ang tsaang gubat ay isang uri ng halaman na matibay at maaring mabuhay ng matagal kung maayos ang pag-aalaga. Hindi ito madaling dapuan ng sakit o peste kung nasa maayos na kondisyon. Ito ay isang praktikal na pagpipilian para sa pangmatagalang landscape design. Angkop sa iba't ibang estilo ng landscape. Dahil sa kakayahan nito mahulma sa iba't ibang anyo, ang tsaang gubat
ay nababagay sa iba't ibang estilo ng landscape, mula sa formal na hardin hanggang sa mas natural at organikong disenyo. Katutubong halaman na matatagpuan sa Pilipinas. Ang tiyaang gubat ay katutubong halaman sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang paggamit ng mga katutubong halaman sa landscape ay nakakatulong sa pagpapanatili ng biodiversity at mas madaling ibagay sa lokal na klima at lupa, na mainam para mabuhay ito ng natural na di kailangan ng espesyal na pangangalaga. Ang pagkakaroon ng tiyaang gubat sa paligid ng bahay ay nagbibigay ng madali ang lunas sa mga karamdaman. Bukod dito, magagamit din ang halamang ito bilang pang-landscape na halaman na nagbibigay ng kakaibang atraksyon saan man ito ilagay na pwesto. At para sa may hilig naman sa paggawa ng bonsai, ang tiyaang gubat ay perpekto para dito. Kaya naman kung nag-iisip ka ng halaman ay daragdag sa iyong koleksyon, maaari mong ikonsidera ang tiyaang gubat. Nakakita ka na ba ng ganitong halaman, kaurban? Ano ang masabi mo sa halamang ito? Ibahagi ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.